Magandang gabi po sa ating lahat. At bago po tayo tumuloy sa ating tatalakayin sa araw na ito, patiin po muna natin na maligayang kaarawan ang mga sumusunod. Si Ferdinand Agabaw Marce sa kanyang ika-40 kaarawan, kay Bong Gutierrez sa kanyang 48th birthday, kay Mayong Santiago sa kanyang 43rd birthday celebration, at lalong-lalo na po kay former FIBA referee Robert Ting na nagdiriwan ng kanyang ika-60 kaarawan. Welcome to the senior club, Brother Ting. At shout out din po sa mga sumusunod, kay Escobedo Dens, Olieto Llamera, kay Fernando Adamero, Benjamin Das, Herman Gaetano Alquizar, at ganun din po kay Sunny Timagos. Kumusta po kayong lahat dyan at naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay yung pong nakaraang vlog natin, patungkol to sa nakaraang vlog natin na kung saan ang referee tumawag ng 3 seconds na ang bola ay nasa ere. Okay? Paano po ang proper way of procedure para sa pag-counted nito? Ganito po yun, no? Yung proper way or procedure when the referee wants or needs to count the basket when the ball is on the air on a shot, and the score referee calls a 3 seconds violation. Po, ulit natin, ang bola daw po ay nasa ere. Then yung isang referee tumawag ng 3 seconds violation. Ano po ang dapat gawin ng referee? Ganito po yun. Una, yung non-calling referee, yung dito mga referee, must blow his whistle. Then approach and consult the calling referee. Yung tumawag ng referee, lapitan niya, mag-blow siya ng whistle niya, approach the calling referee, at magkaroon siya ng quick huddle. Okay? Magpaliwanagan sila sa isa't isa. Then, ang crew chief ang siyang magka-count ng basket. After a quick huddle, the crew chief shall count the basket kung yun ay pumasok. Dahil yun po ang sabi sa rules. If the ball is in the air on shot, neither team has control of the ball. Wala nang control yung tumira, yung team A. Kasi ang isa sa ingredients ng 3 seconds violation, kailangan may team control ang team A bago tumagan 3 seconds violation. Okay ba? At ang pangalawa, ang sabi doon, if shot is unsuccessful, after a quick huddle, ang resumption ng game doon ay jump ball. May jump ball situation na nangyari. Kaya since may jump ball situation nangyari, and the ball is not right on a shot, neither team has control of the ball, nagmintis yun, hindi pumasok, wala may control, so jump ball tayo. Then, the alternating possession arrow ang siyang masusunod. Yung pangatlong sitwasyon, sabi doon, in that situation, ito mabigat the restriction pertaining the goaltending and interference ay i-apply, shall apply. Mabigat po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo masela po ang 3 seconds violation tumawag ka ng ball sa ere. Okay, ganito po yun. When the ball is on flight on a shot, tumawag ka ng 3 seconds, ang kasama niyang referee, at pababa ang bola, pinapik ng player, defense or offense, may violation po yun. Kaya nga sinasabi doon, if the ball is on flight on a shot at meron gumalaw doon, goaltending and interference restriction shall be applied. I-apply natin yon doon. Okay, yung pang-apat, ito mabigat doon. If there's a timeout or on the next dead ball situation, yung crew chief may approach the opponent's head coach. Lapitan niya na. Lalo na kung siya'y mag-a-ask ng clarification doon sa tawag. Ref, teka, ref. Tatas yung kamay yan. Pag tumatas yung kamay yan, pabayaan nyo muna. Pag nagkaroon ng timeout or next dead ball situation, lapitan nyo na. Coach, bakit coach? Ba't kinounted with 3 seconds pa yung tawag ng referee kasama? Kinounted ninyo. Paliwanag mo bakit paano naging counted. Kaya nga po, maselan sa 3 seconds rule. Ang referee, ang lagi kong tip, if the referee wants to call a 3 seconds violation, he must know where the ball is.
if the ball is on the hands of a player who is going to attempt for a shot, withhold your whistle. Don't call up at once 3 seconds violation. Bakit? Ang sabi sa rules, the opponents must not remain in the opponent's restricted area more than 3 consecutive seconds during their team control in the front court when the game clock is running. Is ano sabi sa 3 seconds. Kaya nga po, pag nabitawan na yan, wala ng 3 seconds violation, dapat itawag. Kaya sinasabi ko withheld. If the ball is at the hands of the player who attempt for a shot, withheld your whistle. But if pass off the ball, that's the time for the referee to call a 3 seconds violation. Huling-huli na natin. At naipasa pa yung bola. Kasi when the players nagpapasahan, they still continue sa team control. May team control. Pero pag tumira na yan, wala ng team control. Maliwanag ko pa tayo doon, mga kapatid. at sa susunod kong vlog is sasabihin ko sa inyo yung difference ng 24 seconds signal sound sa 3 seconds. Okay po? Okay, bago pa tayo magwakas ay mag-iiwan po tayo ng isang salita ng Diyos sa Biblia. Doon po sa Mark 11:24 hanggang 25. Ang sabi po doon sa salita ng Diyos, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Yan po ang ating salita ng Diyos na iniwan. Kasi dapat po tayo ay panahon ngayon ng pagninilay sa ating mga kasalanan, at dapat po nating paggandaan ang pagdating ng Panginoong Diyos sa kanyang ikalawang pagbabalik. Maraming salamat po at muli, huwag po natin kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Kamarangan, nagsasabing bye-bye!